impeach na raw si VP Sara. Ano kayang kalokohan ang ginawa niya sa pagiging vice presidente niya para ma-impeach no? Di ba dapat ang ini-impeach yung mga yung mga gumagawa ng kalokohan? Halimbawa na lang yung mga ngagba. Tama o mali? Ang paggamit ng pinagbabawal na gamot kapag ikaw ay nasa mataas na katungkulan ay impeachable. Natural, number one na nilalabanan ng gobyerno yung pagdating sa ngagba-ngagba na yan, tapos ikaw pang namumuna ang hinamumunong pasimuno sa kalukuhan. Hindi dapat ikaw ang nai-impeach. Okay, pasok. Kongresista ang paratang ni Senador Bato de la Rosa na oportunista at walang prinsipyo ang mga kongresistang suportado noon pero ngayon binabatikos na ang drug war ng nakarang administrasyon. Nakatutok si Jonathan Andal. Political harassment, political attacks. Ito ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa pagdawit ng dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban sa kapatid na si Congressman Pulong Duterte at asawang si Second Gentleman Attorney Man Scarpio sa 6.8 billion peso shabu shipment noong 2018. Napaka-obvious naman kasing talagang yan, political harassment yan. Lalo pa ngayon malapit na ang eleksyon. Ang ginagawa nitong mga nandito sa posisyon, inililihis nila yung issue dun sa issue ng ngagba videos ng presidente. Ang ginagamit nilang ito para sirain ang mga Duterte. Yan ang tanungan. Sinisira nilang pilit ang mga Duterte para malihis yung issue ng issue tungkol sa presidente na gumagamit. Di ba naman, napaka-obvious naman Meron ng star witness na lumabas tungkol doon sa ngagba issues na yan. Bakit hanggang ngayon hindi pa yan iniimbestigahan sa Kongreso at saka sa Senado? Ang pilit nilang iniimbestigahan yung paulit-ulit na issue sa drug war daw ng dating administrasyon. Kung tutusin, tapos na yan Wala namang napatunayan na mga dyan Samantalang itong issue na dapat na iniimbestigahan hindi iniimbestigahan. Okay lang yata sa mga kongresista at mga senador na ito na gumagamit ang presidente. Mukhang okay lang sa kanila na ayaw matigas ang ulo ng presidente at ayaw hair follicle test. Naku po! Una't huli sa lahat mga kaibigan, kung hindi totoo yung ngagba issues na yan, dapat noon pa nagpa-hair follicle test yan si mahal na presidente. Kung noon pa yan nagpa-hair follicle test,
Matagal na sanang tapos yung issue na yan. Kung negatibo ang result. Kung positibo, to das. Patay ang naglason. Sonic Wave Disco Pero sabi ng isa sa mga miyembro ng Quad Committee ng Kamara na duminig sa testimonya ni Guban, hindi totoo ang paratang ng bise. Sabi pa ni Fernandez, wala itong koneksyon sa pagkalas ni VP Sara sa gabinete ng Marcos administration. Noong isang buwan lang daw kasi yon. Gayong noong isang taon pa raw naghihiring ang iba't ibang komite ng Kamara tungkol sa umunoy EGK at droga. Walang political harassment dito. If ever na nagtutugma-tugma yung mga ebidensya at iisa yung pinatutunguhan ng aming investigasyon, hindi namin po kasalanan yon. Ang pagtawag naman ni Senator Bato de la Rosa na oportunista at walang prinsipyo sa mga kongresistang panaypuri noon sa drug war ng Administrasyon Duterte, pero ngayon bumabatikos na, tinapatan ni Antipolo Representative Romeo Acop na dati ring Police General. Si Bato aniya ang totoong oportunista na ginamit daw ang koneksyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para maging PNP chief at senador. Tinawag din niyang tuta ni Duterte si Bato na mas nakatuon daw sa kanyang karera sa politika kaysa hustisya. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Senador Bato kaugnay nito pero hindi pa siya sumasagot. Nauna nang sinabi ni VP Sara na inaasahan na raw niya ang impeachment case na unang lumutang ng banggitin nito ni Atty. Harry Roque. Sabi ni Roque nalaman daw niya ito mula sa mga kongresista, pero sabi ni Fernandez, Ako, I haven't heard any, no? Pag pumapasok po ako sa Kongreso at nagtatrabaho po kami, wala naman po kami nadidinig na impeachment. para sa GMA Integrated Huwag kasi kayong masyadong nagpapaniwala rin kay Harry Roque. May ano rin yan eh. May konting ano rin yan, chismoso. May konting lahing pagiging chismoso rin yan. Kaya yung impeachment na yan kay Sara, malabo yan. Puro lang din naman paratang yung mga aligasyon dyan eh. Wala namang matibay na ebidensya. Ang dapat na ini-impeach, yung mga kasi may mga testigo at may mga ebidensya pa. Yung may mga pulbot sa ilong. Kita mo nga naman itong mga congressman wala naman daw silang nababalitaan tungkol sa impeachment ni VP Sara eh. Opinion nyo mga padle. I-comment nyo na lang anong masasabi nyo sa mga nangyayari sa ating bayan. Matatawa ka pa ba o maiinis na? Duterte versus Marcos, sino ang mananalo? Medyo dumidiskarte ngayon itong mga Marcos eh. Nakikipag-alyansa na sa iba't ibang political party para pabagsakin si Duterte. Hindi yata nila kaya tumawag na humingi ng tulong sa ICC. Anong nangyayari sa Pilipinas? Naku po! Napuno na ng mga politikong puro politika lang ang alam. Ano bang meron dyan sa upuan na yan at hindi kayo makatayo-tayo? DJ Zamora Roque. Ayaw sumayaw. Awan na igalaw. Ayaw sumayaw. Awan na igalaw. Masbate
natural pera. Sumayaw. Walang igalaw. Kapag politiko ka nga naman, maraming pera. Ayaw sumayaw. Walang igalaw. Bihira na lang sa mga politikong ito ang trabaho first before money. Opinion nyo mga kababayan, i-comment nyo para malaman ng mga politiko ang ating mga hinaing. Sila nagbabanatan habang nakaupo sa kanilang mga trono, samantalang ang mga Pilipino nahihirapan na.